Mga kwentong sumasa inyo. Mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, itago niyo na lang ako sa pangalang Grace. 25 anyos at nakatira sa Maynila. Ngayon pa lang binabalaan ko na ang mga tagapakinig. Sensitibo ang nilalaman ng aking kwento. Pero naglakas loob na rin akong sumulat dahil alam kong marami na ang nakaranas at kasalukuyang nakakaranas ng mga pinagdaanan ko. Ipinanganak ako sa probinsya ng Pampanga. Anak ako ng aking ina sa pagkadalaga. Isa kasi siya sa mga babaeng tinakasan ng lalaki matapos mabuntis. Kaya naman mag-isa akong itinaguyod ng Mama Arlene ko. Naging mahirap ang buhay namin noon dahil simpleng empleyado lang siya na minimum wage ang kinikita. Matagal nang yumao ang mga magulang ni Mama, kaya wala talaga siyang ibang aasahan kundi ang sarili niya. Hindi rin nakatulong na palagi kaming nakakarinig ng mga hindi magandang salita mula sa iba naming kamag-anak. Kesyo ganun daw talaga ang buhay ng mga disgrasyada. Salat sa pera at mukhang napabayaan. Pero ma-pride ang mama ko, Tony. Hindi siya pumayag na magmukha kaming kawawa. Kaya naman ginawa niya ang lahat para mabigyan ako ng magandang buhay. Nung una naghanap siya ng mas magandang trabaho, pero dahil mailap ang pagkakataon, naghanap na lang siya ng pwedeng magsalba sa amin. At nakita niya ang taong yun sa Maynila. Tandang-tanda ko pa nung unang beses akong nakatuntong sa Maynila. Grade 2 lang ako noon at talagang manghang-mangha ako sa matataas na gusali at naglalakihang mga bahay. Taliwas sa probinsyang kinalakihan ko. Grace, hawakan mo nga sandali tong bag ko at bubuksan ko lang tong pintuan. Kaninong bahay to, Mama? Anong kaninong bahay to? Ay di sa atin. Sa atin? Dito tayo titira? Talaga po? Bakit ayaw mo? Siyempre, gusto po. Oh, ayan. Pasok na. Wow, Mama! Ang ganda, no? Dito na po tayo titira? Ay, oo naman. Hindi na tayo babalik ng Pampanga. Dito na tayo sa Maynila titira. At dito ka na rin mag-aaral. Po? Oo nga. Sa isang magandang private school ka na papasok. Bukas ipapakita ko sa'yo. Malaki yung eskwelahan. May mga aircon. Maganda yung uniform. Tsaka lahat ng pumapasok dun mayayaman. Naku, sinasabi ko sa'yo, anak. Bagay na bagay ka dun. Sakto bukas i-enroll kita. Makikita mo yung sinasabi ko. Sige po. Paano po sina Tito Jojo at Tita Banji? Pati po yung mga pinsan ko. Ay, hayaan mo sila. Doon lang sila sa Pampanga. Hindi naman sila kasama dito. Tayo lang ang titira dito tsaka ang Daddy Erwin mo. Daddy Erwin? Siya na ang bagong tatay mo, Grace. Mamaya makikilala mo siya. Pero sa ngayon, tulungan mo muna akong ayusin yung mga gamit natin. Dinala ko na dito yung mga damit mo. Ilagay na natin sa cabinet. Saan po tayo matutulog, Ma? Ay naku, nak. May sarili ka ng kwarto. Talaga po? Ay oo. Halika, dali doon sa taas. Papakita ko sa'yo. Tara. Sige, Ma.
Ano, masarap ba yung pagkain natin? Opo. Ngayon lang tayo nakakain ng ganito, no? Pizza, tsaka chicken. Wala pong ganito sa atin eh. Meron naman, pero malayo. Dito, isang sakay lang ng jeep, andyan na. Bukas ulit, Ma. Ito ulit kainin natin. Ay hindi, bukas iba naman. Iisa-isahin natin yung mga kainan dito. Lahat titikman natin. Tsaka pag may gusto ka, sabihin mo lang sa akin. Turo mo lang, bibilhan kita agad. Sige po, Ma. Opo. Erwin! Halika, pasok ka dali. Ba't ngayon ka lang dumating? Kala ko 4:00, andito ka na. Ang dami kasing kailangan tapusin sa opisina eh. May mga pahabol na meeting pa, tsaka umuwi muna ako sandali para kunin yung iba ko pang mga gamit. Kumain ka na ba? Ito, bumili kami ng pizza. Pasensya na ha. Hindi na muna ako nagluto kasi hindi ko pa kabisado kung paano pumunta sa palengke. Ano ka ba? Ayos lang yun. Kakalipat pa lang naman natin dito eh. Huwag ka magbadaling gawin yung mga bagay-bagay. Saka sabi mo, kulang ka pa sa gamit sa kusina, di ba? Ay, oo nga pala. Kulang pa ako sa kawalit, kaldero, tsaka konti pa lang yung mga plato at kubertos. Di bale, isa-isay natin yan. Dadaling kita sa malaking bilihan ng mga gamit sa bahay. Talaga? Oo. Pangako mo yan ha? Siyempre naman. Nag-uusap na tayo, di ba? Tutulungan kitang ayusin at pagandahin tong apartment nyo. Para naman komportable kayo ng anak mo. Ay, oo nga pala. Oh. Erwin, ito si Grace, yung anak ko. Ay, hello Grace. Kumusta ka? Masaya ka ba sa bago mong tirahan? Mama? Siya si Daddy Erwin mo, Grace. Yakapin mo yung Daddy Erwin mo, dali. Dali na, huwag kang mahiya. Aba, mahihain pala tong anak mo. Ay, naku, hindi Grace, maghilo ka sa Daddy Erwin mo. Hello po. Yakapin mo, tsaka kiss mo sa cheeks, dali. Dali na, anak. Hayaan mo na. Ngayon lang kasi kami nagkakilala eh. Baka nahihiya pa. Pasensya na. Ganyan lang yan sa una, pero madaldal talaga yan. Tingin ko naman eh. Kanino pa ba magmamana kundi sa nanay niya, di ba? O siya, akit muna ako sa kwarto natin ha. Maliligo muna ako. Hindi ka ba kakain muna? Mamaya na siguro. Busog pa naman ako eh. Nagmerienda kasi kami ng mga kamiting ko. Sige, akyat ka na. Oo. Susunod ako. Sige. Ikaw naman. Bakit di mo binati ng maayos yung Daddy Erwin mo? Dapat hindi ka nahihiya sa kanya. Dapat madaldal ka. Ipakita mong masiyahin ka, tsaka matalino. Si Daddy Erwin mo ang nagbigay sa atin ng bagong tirahan na to. Lahat ng nandito regalo niya. Pati yung pang-tuition mo sa kanya manggagaling. Kaya dapat magpasalamat ka sa kanya, ha? Dapat palagi kang mabait at masunurin. Naintindihan mo? Huwag kang gagawa ng ikakagalit niya. Kasi baka mamaya hindi ka na pag-aralin nun sa private school. Naku, sayang. Sayang ang oportunidad, Grace. Kaya mamaya bumati ka ng maayos sa kanya, ha? Yakapin mo, mag-thank you ka, ha? Opo. Sige na, tapusin mo na yung pagkain mo. Maglalagay pa tayo ng bagong kobre kama para masarap ang tulog mo mamaya. Gusto mo yon? Asus. Sige na, kain na. Kain lang ng kain para magkalaman ka at hindi ka na matulad sa mga pinsan mo sa probinsya. Mga payat, mga lampa. Tony, doon na nagbago ang buhay namin ni Mama. Nakatira kami sa isang malaking apartment. Maganda rin ang lokasyon namin dahil karamihan sa mga kapitbahay namin ay nakakaangat sa buhay. Pakiramdam ko noon, tumama sa loto si Mama. Sa pribadong eskwelahan ako nag-aaral. Bago lahat ang mga gamit ko at kayang-kaya na akong bilhan ni Mama ng mga bagong damit at laruan. Nagagawa na namin ang lahat ng mga hindi namin naranasan nung nasa probinsya pa kami. Gaya ng pamamasyal sa mall at sa mga amusement park. Kaya naman malaki ang pinagbago namin ni Mama mula nang tumira kami sa Maynila. Sa itsura man o sa pananamit, gumanda ang aming mga kutis at nagkalaman na ang aming mga katawan. At lahat yun ay dahil kay Daddy Erwin. Nagtatrabaho si Daddy Erwin sa isang malaking kumpanya ng appliances.
May posisyon siya kaya medyo malaki ang kinikita niya. Mas matanda siya ng 10 taon kay mama. Pero hindi halata dahil maalaga siya sa sarili niya. Matangkad din si Daddy Erwin at medyo malaman ang pangangatawan. Ganun pa man, malumanay siya magsalita at napakahaba ng pasensya. Hindi ko siya nakitang nagalit ni minsan. Mapagbigay siya, talagang malambot ang puso sa amin dalawa ni mama. Sa isip-isip ko noon, sa wakas, ay meron na akong isang mabait at mapagmahal na tatay. Mama? Ay, Daddy Erwin, kayo po pala. Oh, nasan yung mama mo? Namalengke po. Oh, bakit hindi ka kasama? Gumawa po kasi ako ng assignments ko. Ah, ganun ba? Ba't nanonood ka na ng cartoons? Tapos ko na po kasi lahat ng kailangan kong gawin eh. Mabuti naman kung ganun. Kanina pa ba umalis ang mama mo? Hindi naman po. Kaalis lang po halos bago kayo dumating. Bakit po, Daddy Erwin? May kailangan po ba kayo? Bale, pwede mo ba akong dala ng isang basong tubig sa kwarto? Tsaka palagyan na rin ng yelo, ha? Magbibihis lang ako. Sige po. Antayin ka, ha? Tubig na may yelo. Opo. Sige. Daddy Erwin? Eto na po yung tubig na may yelo. Daddy Erwin? Oh, ang bilis mo naman. Halika, pasok ka. Palagay na lang doon sa lamesa sa tabi ng kama, ha? Sige po. Dito po? Dyan na lang. Okay na po. Balik na po ako sa baba. Tawagin niyo lang po ako pag may iuutos po kayo. Teka, ang totoo niyan kasi meron akong regalo sa'yo eh. Regalo po? Oo. Nakita ko kasi ito sa mall nung isang araw. Tapos naalala kita. Sabi ko, mukhang bagay na bagay sa'yo to eh. Ano po yan? Ito, t-shirt to. Tsaka tingnan mo, may partner na shorts. Tingnan mo. Wow! Ang ganda naman po niyan, Daddy Erwin. Nagustuhan mo ba? Terno po. Oo, terno. O sige na, sukat mo na para makita ko kung kasya sa'yo. Pwede ko pa naman papalitan kapag hindi. Sige po. Sandali lang po Teka. Saan ka pupunta? Sa kwarto ko po. Isusukat ko po tong binigay niyong damit. Sus, ba't dun sa kwarto mo? Pwede naman dito. Wala namang mali siya. Huwag mong sabihin nahiya ka pa rin sa akin, ha? Parang tatay mo na rin naman ako, di ba? Po? Dito ka na magbihis para mabilis. Sige na, tanggalin mo na yung t-shirt mo tsaka shorts, ha? Para masukat mo na yung damit. Dito po? Oo naman, ayos lang naman sa akin eh. Nakakahiya po, Daddy Erwin eh. Sus, alam mo hindi ka na dapat nahiya sa akin, Grace. Ang tagal-tagal na natin magkasama sa bahay. Wala nang hiya-hiya. Dali na, sukat mo na yung damit, ha? Bago pa dumating yung mama mo, dali. Magagalit yun kasi gumastos na naman ako para sa'yo. Branded kasi ang mga damit na yan. Oh, tignan mo. Ganda ng lalagyan, no? Sige na, sukat mo na. Halika. Tulungan na kita. Hindi po, okay lang po. Taas kamay. Tatanggalin ko na yung t-shirt mo, ha? Ako na lang po, Daddy. Ayos lang. Ako na, para mabilis. Itong shorts mo naman. Di ba? Mas mabilis. Akin na yung bagong t-shirt mo. Ako na magsusuot sa'yo. Eto po. Nga pala, Grace, anong grade mo na nga ulit?
Po, grade 4 po. Oh, grade 4 ka pa lang? Ibang klase na talaga kabataan ngayon, no? Grade 4 ka pa lang pero para ka ng dalaga. Po? Laking bulas mo kasi. Sa bagay, may katangkaran din kasi yung mama mo. Alam mo, pwede ka sumali sa beauty pageant paglaki mo. Ngayon pa nga lang, kitang-kita na yung ganda mo oh. Haba ng legs mo, tsaka makinis ka. Maganda pa yung kulay mo. Morena. Daddy, yung t-shirt po. Ay, nga pala. Taas mo kami mo. Susuot ko na sa'yo, ha? Sige po. Yung shirts naman. Patingin nga kung kasya sa'yo. Kasyang-kasya nga. Bagay na bagay. Mukha ka ng dalaga, Grace. Ano, nagustuhan mo ba regalo ko? Opo. Lika nga. Yakap mo, Daddy. Lika. Sige po. Bibilang pa kita ng maraming damit, ha? At pag may gusto ka, sabihin mo lang sa akin. Bulong mo sa akin, ha? Basta mag-aral ka lang ng mabuti. At palagi lang good girl, okay? Okay po. Pakis nga ako, ha? Ha? Kabilang pisngi naman para pantay. Sa lips naman, sa lips. Sa lips po? Smack lang, ikaw naman, Mabilis lang, ganito lang, diba? Lambing lang naman, pampatanggal ng pagod ni Daddy. Isa pa nga, ha? Lambot naman ang labi mo. Salamat po, Daddy Erwin. Sige po, labas na po ako. Teka. Hubarin mo na ulit yan. Po? Siyempre, lalaban pa yan ng mama mo. Kaya hubarin mo na para hindi niya makitang may bago ka na namang damit. Magugulat na lang siya sa Sabado kapag naglaban na siya. Sige po. Doon na lang po ako sa kwarto ko magbibihis. Ay, hindi. Dito na. Ikaw naman, Grace. Ulitin ko. Huwag ka na dapat mahiya sa akin. Daddy mo ko Wala namang mali siya. Tayo lang. Kaya sige na. Magpalit ka na ulit, ha? Baka dumating na ang mama mo. Tony, nasa elementarya pa lang ako noon. Wala pa akong kamuwang-muwang, pero alam ko na mali ang lambing na ginawa sa akin ni Daddy Erwin. Hindi ako komportable sa mga halik at hawak niya. Malayo sa paraan ng paglalambing ni Mama. Pero hinayaan ko lang si Daddy Erwin dahil sabi nga niya, wala naman daw mali siya. Isa pa naisip ko noon na baka normal lang ang ganong paglalambing dahil parang tatay ko na nga naman si Daddy Erwin. At tumatak din sa isip ko ang paalala ni Mama na dapat ay makuha ko ang loob ni Daddy Erwin. Hindi ko pwedeng tanggihan anuman ang utos o hiling niya. Dapat ay opo lang ako ng opo. Simula nun, Tony, palagi nang may dalang pasalubong si Daddy Erwin at minsan pa nga ay inaabutan niya ako ng regalo o ekstrang baon na lingid sa kaalaman ni Mama. Ang tanging kapalit lang na hinihingi ni Daddy Erwin ay mahigpit na yakap at halik. Halik sa pisngi, sa leeg at sa labi. Hanggang sa ang mga inosenteng yakap ay nauwi sa haplos. Haplos sa iba't ibang parte ng katawan ko. Kasama na ang mga masiselang bahagi. At nagagawa niya yun sa tuwing wala si Mama sa bahay. Tony, tumagal ang ganong gawain ni Daddy Erwin ng maraming taon. Hindi ko gusto ang ginagawa niya sa akin pero nanahimik lang ako. Kasi bata lang ako noon. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Isa pa, mas takot ako na mapagalitan. Takot akong gumawa ng gulo, lalo na at mahina ang puso ni Mama. Bawal siyang mapagod o makaramdam ng matinding emosyon. Kaya kahit gustong-gusto ko nang magsumbong, tinitiis ko na lang ang lahat.
para lang hindi masira ang masaya na sana naming pamumuhay. Ano ba yan? Ang bagal ng internet. Anong oras pa ako matatapos nito? Grace, aalis lang ako sandali. Saan kayo pupunta, Ma? Gusto ng fruit salad ng Daddy Erwin mo, kaya mag-grocery lang ako Ay, sandali. sama ko, Ma. Ay, hindi na. Mabilis lang ako. Tapusin mo na lang yung assignments mo. Ay, hindi po. Tapos na po to. Kaya lang, may kailangan din po kasi akong bilhin sa grocery. Pinadadala po sa amin sa school bukas. Ano namang nasa grocery na kakailanganin nyo sa eskwelahan? Kailangan po namin ng basahan, floor wax. Basta po, mahaba po yung listahan eh. Ikaw lang magdadala ng lahat ng yon? Hindi po. By group po siya. Pero ako na po yung nagpresentang bibili kasi dagdag points na po yun eh. Bale, abunuhan nyo na lang po muna tapos saka na lang magbabayad yung mga kagrupo ko. Ha? May ganon? Opo. Ibang klase na talaga mga eskwelahan ngayon na. Kahit private, balak pa rin pagkakitaan ng mga estudyante. Akin na yung listahan. Listahan? Ako na lang bibili. Ay, hindi Ma. Ako na. Para mabilis. Ako na. Isasabay ko na lang. Tatanungin ko pa po kasi yung ibang mga kaklase ko. Baka may nakaligtaan ako. Kaya ako na po, Ma. Sasama na lang po ako. Sige na, please. Please. Baka kung ano lang bilhin mong chicheria. Hindi po. Promise. Yung requirements lang po yung bibilhin ko. Sige na, Mau. Sama na ako. Ngayon lang. Please. O siya, sige. Magbihis ka na. Dalian mo, ha? Yes. Oh, ba't magbibihis si Grace? May mga Sasama po ako kay Mama. May mga kailangan po akong bilhin para sa school. Tsaka para may tagabuhat si Mama. Bawal po kasi siyang mapagod eh. O, sino kasama ko dito? Mabilis lang po kami, Daddy. Sige po, bihis na po ako, Ma. Antayin mo ko. Marami akong bibilhin. Magagalit sa akin yung classmates ko pag kulang yun. Dalian mo. Grace. Daddy Erwin? Shh! Saan ang mama mo? Nasa likod bahay po ata nagdidilig ng halaman. Mamaya may iutos ako sa kanya. Huwag ka na sumama. Dito ka lang. Sumama mo na lang ako. Ano tayo ng DVD? May binili akong bago. May assignments pa po kasi ako eh. O, edi gawin mo na ngayon. Imbis na nanonood ka ng TV. Tapusin mo na agad para wala ng problema mamaya. Mga bandang 6:00. Magpapabili ako sa kanya sa butika. At sakto, kailangan na rin ata niyang bumili ng gamot niya. Grace, pakitulungan nga ako sandali dito. Opo! Oh, basta mamaya ha. Gawin mo na yung mga assignments mo pagkatapos mong tulungan si mama mo. Para magbanding na lang tayo mamaya. Paano kaya to? Ano kayang pwede kong gawin? Lumabas din kaya ako. Kaso pagagalitan ako ni Mama panigurado eh. Nagpapunta kaya ako ng kaklase. Pero ano namang idadahilan ko? Tsaka sinong pwede kong ayain dito? Yung best friend kong si Jillian, malayo yung bahay sa akin. Paano ba to? Grace, buksan mo to. Si Mama. Bakit po, Ma? Oh, ba't ka bumubulong dyan? Ano bang ginagawa mo dito sa loob? Wala po. Assignments ko lang po. Ngayon mo palang gagawin. Kasi po... Alis ako ha. Pupunta ako ng butika. At nako, huwag ka na sumama. Napapatagal ako kapag kasama kita. Kung san-san ka pa nagpupunta, inaabot tayo ng siyam-siyam bago makauwi. Sige po.
Ingat po kayo, Ma. Samahan mo yung Daddy Erwin mo. Pakipagkwentuhan ka. Alamin mo kung may bago siyang project. Inaawitan ko kasi siyang magbakasyon sa ibang bansa. Kaya tsikahin mo, bula-bulahin mo. Lambingin mo para mainggan yung paglaanan ng budget yung request ko. Alam mo na yan, para makapunta na tayo ng ibang bansa, Grace. Naku, sinasabi ko sa'yo, pag naumpisahan natin ng isang beses, ay panigurado masusundan at masusundan ang pag-alis-alis natin. Di ba pangarap mo magpunta ng Japan? Opo. Oh, makakapunta ka na dun. Basta masaya lang yung si Daddy Erwin mo, ibibigay niya lahat ng gusto natin. O siya, sige na ha, aalis na ako. Dalian mo na dyan sa mga assignment mo. Sige po. Aalis na si Mama. Ilala ko tong kwarto ko. Kunwari tulog ako. Oo, tama. Ganun na lang yung gagawin ko. Grace, umalis na ang mama mo. Grace, halika na, manood na tayo ng DVD. Grace. Grace, andiyan ka ba sa loob? Grace. Grace. Umalis ka na. Lupayan mo na ako. Umalis ka na. Alis na. Grace. Wala na siya. Umalis na. Oh, wala na siya. Sana hindi na siya bumalik. Sana manahimik na lang siya sa kwarto niya. Bilisan mo, Ma. Umuwi ka na agad. Please. Tony, nung medyo tumanda-tanda na ako, ay nakakaisip na ako ng paraan para makatakas kay Daddy Erwin. Nagkukulong ako sa kwarto ko minsan. Minsan naman ay nagagawa kong kumbinsihin si Mama na isama ako kung saan man siya pupunta. May mga pagkakataon din na late na ako umuwi. Kaya may practice kami para sa class presentation o kaya may group research. Pero hindi ako pwedeng araw-araw tumakas, Tony. Kasi ipaparamdam talaga ni Daddy Erwin na hindi siya natutuwa sa ginagawa ko. Late niya ibinibigay ang allowance ko. Minsan kulang pa. Damay din si Mama. Maliit ang budget na ibinibigay niya para sa pagkain. Hindi rin siya nag-aabot ng extra para sa mga luho ni Mama. At kapag umaalma si Mama, ay nagagalit si Daddy Erwin. Pero tuloy o pati tuloy si Mama ay nananahimik na lang. Dahil baka mamaya, mauwi sila sa matinding away.
Kapag nangyari yun, malaki ang posibilidad na mawala ang sustento sa amin ni Daddy Erwin. Paano na lang kami ni Mama? Paano na lang ang pag-aaral ko? Walang kakayahan si Mama na suportahan kami dahil hindi na siya nagtrabaho mula nang lumipat kami sa Maynila. Kaya ano pa nga bang magagawa ko kundi ang hayaan pa rin si Daddy Erwin na molestyahin ako. Nahawa na yata ako sa mentalidad ni Mama, ang umasa sa ibang tao. Kasi gusto kong makapagtapos ng pag-aaral, Tony. Kailangan makahanap ako ng magandang trabaho para magkaroon ako ng kakayahang lumayo sa puder ni Mama at ni Daddy Erwin. Uwian na. 4:00 pa lang ng hapon. Kung bakit naman kasi 2 araw lang yung night class ko eh. Pwede kaya ako magpalipat ng klase? Para laging gabi natatapos yung pasok ko. Teka nga, matawagan nga si Mama. Hello, Nak? San ka, Ma? Sa bahay. Si Daddy Erwin. Pauwi na. Namalengke ka na? Hindi pa. Inaantay ko pa nung gusto nga punan ng daddy mo eh. Tsaka syempre, yung budget nasa kanya pa. Asan ka na? Tapos na yung klase mo? Hindi pa, Ma. Hindi pa. Miyerkules ngayon ah. Hindi pa maaga yung schedule mo pag Miyerkules? Extended, Ma. May film showing kami sa auditorium. Required lahat manood kasi gagawa ng essay. Ayan ka na naman, Grace ha. Napapansin ko palagi ka na lang late umuwi. Totoo ba yung essay-essay na yan? Oo naman, Ma. Baka mamaya maglalakwatsa ka lang. Anong tingin mo sa akin, Ma? Sige na. Babay na. Papasok na kami sa auditorium. Umuwi ka kaagad pagtapos mo dyan. Hindi ka na namin nakakasabay maghapunan ng daddy mo. Sige na, Ma. Bye. Kainis. Dami pang sinasabi. Saan kaya ako tatambay? Ayoko namang sumama kina Jillian sa mall. Papapagastos lang ako dun. Manonood ata sila ng sine eh. Saan kaya ako pupunta? Sa computer shop na nga lang. Pwede na sigurong 2 oras na laro. Siguro naman bandang 6:00 nasa bahay na si Mama at nagluluto na si Mama ng hapunan. Pwede na akong umuwi nun. Ginabi na ako. Siguro naman nasa kwarto na sila. Bakit ngayon ka lang? O Ma, bakit nasa sala ka pa? Hindi pa ba kayo matutulog ni Daddy Erwin? Paano ako makakatulog wala ka pa? Mag-aalas 10:30 na oh. Sabi ko nga sa inyo, Ma, may film showing. Anong klaseng film showing yan? Inaabot ng gabi? Siyempre kumain pa kami ng mga classmates ko. Nag-meeting pa tungkol sa essay. Huwag mo ko pinaglololo ko, Grace ha. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Ha? Hindi na ako natutuwa sa madalas mong pag-uwi ng gabi. Umamin ka. Saan ka nagpupunta? Ma naman, 18 years old na po ako. College student na. Hindi na ako high school na eksakto ang oras palagi. Siyempre may mga bagay din akong kailangan gawin bukod sa pagpasok lang sa classroom.
Andyan yung research, mga project, extracurricular activities. Tsaka, syempre oras sa mga kaibigan ko. Alam mo, hindi na rin natutuwa ang Daddy Erwin mo, ah. Ano ngayon? Ay, ano yan? Huwag kang gaganyan-ganyan, Grace, ha? Anong klaseng pag-uugali ang pangisi-ngisi mo dyan? Baka nakakalimutan mo. Si Daddy Erwin ang nagpapaaral sa'yo. Sa kanya galing lahat ng meron tayo. Ano na lang ang mararamdaman niya kapag nakikita niyang nagiging bulakbol ka na? Ma! Diyos ko! Ang OA mo naman! Pinaliwanag ko na nga sa'yo yung mga ginagawa ko. Palagi ako nagte-text kung nasan ako at sino ang kasama ko. Tapos, ganyan pa rin yung iisipin mo sa akin? Ang punto ko dito, Grace, matuto kang umuwi ng maaga kung pwede naman. Para makasama ka naman namin kumain ng hapunan. Hindi ka na nakikita ng Daddy Erwin mo. Di ba sinabi ko na sa'yo noon? Huwag kang gagawa ng kahit anong ikakagalit ng Daddy Erwin mo. Pusitin mo na ang lahat, wag lang siya. Marami siyang pangarap para sa'yo at nagtatrabaho siya ng maigi, matupad lang ang lahat ng yon. Baka nakakalimutan mo, Grace. Hindi niya tayo obligasyon pero tinanggap niya tayo ng buong buo. Binigay niya lahat ng mga pangangailangan natin. Binigay niya lahat ng mga bagay na dapat ikaw sa sarili mo ang nagbigay sa akin. Anong sabi mo? Wala, Ma. Alam mo, Grace, hindi na ako natutuwa. Sa ginagawa mong yan, gusto mo atang pasamain ang loob ko. Nakalimutan mo na atang may sakit ako sa puso. Hindi mo na naisip yung mga sinakripisyo ko para sa'yo, para madala kita dito at mabigyan ng magandang buhay. OA talaga. Anong sabi mo? Wala po. Ma, pwede po kayang kumalma lang kayo? Gabi na po. Puntahan niyo na si Daddy Erwin. Pagod na rin po kasi ako eh. Naiintindihan ko naman po lahat ng sinabi niyo. Kaya wag niyo nang estresin masyado yung sarili niyo. Please lang, Ma. Tama na. Magpahinga na tayo, please. Bukas umuwi ka ng maaga, ha? Tinignan ko na yung schedule mo. Hanggang 3:00 ka lang bukas. Umuwi ka kaagad at sabay tayo maghahaponan. Kung ano man yung research na pinagsasasabi mo bukas ng umaga mo na lang gawin. Pumasok ka ng maaga, umuwi ka ng maaga. Nagkakaintindihan ba tayo? Nagkakaintindihan ba tayo, Grace? Sumagot ka. Opo. Mm. 6:30 pa lang pala. Maligo na kaya ako para maaga ako makaalis. Total, si Mama naman ang nagsabi, gawin ko ng umaga yung mga research paper ko. Saan na ba yung tuwalya ko? Ay, ito. Oh, Grace. Daddy Erwin. Kumaingay. Tulog pa mama mo. Ha? Teka, pasok ako sandali sa kwarto mo. Ha? Po, bakit po? Sandali lang naman. Mabilis lang at baka magising na yung mama mo eh. Ano po bang kailangan nyo? Namiss lang kita. Payakap nga. Ikaw naman kasi. Wala ka ng oras para sa Daddy Erwin mo. Palagi kang busy. Di mo na ako pinagbibigyan. Bakit? May boyfriend ka na ba? Wala po. Huwag ka muna magbo-boyfriend ha. Masyado ka pa kasing bata eh. Opo. Pakis nga ako ha. Namiss talaga kita. Daddy, tama na po. Baka magising na po si Mama eh. Yakapin mo muna ang daddy. Sige na. Yan, ganyan. Higpitan mo pa. Ayan. Pakiramdam ko talaga umahaba ang buhay ko sa tuwing nilalambing mo ko. Daddy, magigising na po si Mama. Tama na po. Sarap. Talaga ka na talaga. Tsaka tignan mo, ganda na ng hubog ng katawan mo. Lumabas na po kayo, Daddy. Sandali na lang, ha? Magigising na po si Mama eh. Nga pala, ano bang oras pasok mo? Ngayon na po, maliligo na po ako. Ganun ba? Sige, atid na kita sa school mo, ha? Wag na po. Traffic po sa may school namin, malilate po. Hindi. Ayos lang. Basta haatid kita.
Tsaka mamaya, dadagdagan ko yung allowance mo, ha? Ayos ba yan? Ha? Sige po. O mamaya, ha? O, teka. Last kiss na. Bye. Tony, sa tuwing hinahawakan ako ni Daddy Erwin, tila nabablangko na lang ang utak ko. Sa tagal ba naman ang pang-aabuso niya sa akin, mula grade 4 hanggang kolehiyo, madali na lang sa akin na maging bato. Batong binibilang bawat segundo hanggang sa matapos siya sa ginagawa niya sa akin. Nakatulala lang ako at hindi nagpapakita ng emosyon. Kahit kailan hindi ako nasiyahan sa mga hawak at halik ni Daddy Erwin. Tanging kilabot at pandidiri ang nararamdaman ko. Nung una, iyak pa ako ng iyak gabi-gabi. Pero habang tumatagal, ay nagiging manhid na ako. Kalaunan ay nagkaroon ako ng anxiety. Hindi na nawala ang kaba ko sa tuwing nasa bahay ako. Madalas sumakit ang tiyan at ulo ko dahil sa stress. Naging mababaw din ang tulog ko sa gabi. Tiyak ko marami ang magsasabing sana nagsumbong ako. Pero bata lang ako nung nag-umpisa ang pang-aabuso sa akin ni Daddy Erwin. Hindi ganun kadali ang magsalita. Puno ako ng takot at pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung anong dapat gawin. Kapag nagsalita ako, paniguradong masisira ang buhay namin. Lalo na si Mama. Marami pa siyang pangarap sa buhay. Gusto pa niya magpabili kay Daddy Erwin ng sarili naming bahay. Isa pa, natakot ako na baka atakihin sa puso si Mama. Baka ako pang maging dahilan para malagay sa panganib ang buhay niya. Yun kasi ang paulit-ulit niya sinasabi sa akin. Ang wag akong gumawa ng kahit anong ikasasama ng loob niya. Kaya kinukumbinsi ko na lang ang sarili ko na maliit na sakripisyo lang ang pangmumulestya sa akin ni Daddy Erwin. Ang importante naman ay hindi siya nangangahas na pagsamantalahan ako. Ano ba naman yung hawak at halik sa iba't ibang parte ng katawan ko kung ang kapalit naman nun ay maginhawang buhay? Isang bagay na kahit kailan hindi maibibigay sa akin ni Mama nang walang tulong ng ibang tao. Tony, lumipas pa ang ilang taon. Sa wakas ay nakapagtapos na rin ako ng pag-aaral. Agad akong naghanap ng trabaho para makaipon ng pera. Plano ko kasing bumukod agad. Kapag nagawa ko yun, hindi na ako magagawang guluhin pa ni Daddy Erwin. Hindi na ako matatakot pumalag dahil kaya ko nang suportahan ang sarili ko. Pero iba ang nangyari. 2 taon matapos akong makapagtapos ng pag-aaral, ay nagawa ko ng maipon ang perang kailangan ko. Nakahanda na sana akong bumukod, pero hiniling ni Mama na manatili na lang ako sa tabi niya. Dahil tinamaan ng matinding karamdaman si Daddy Erwin. Nagkaroon siya ng liver cancer at mabilis na lumala ang kanyang kondisyon. Bumagsak agad ang katawan niya sa loob lang ng ilang buwan. Kaya naman kailangan daw ni Mama ang tulong ko para maalagaan si Daddy Erwin. At ginawa ko naman ang parte ko bilang anak. Tinulungan ko si Mama sa kahit anong kailangan niya. Siyempre nagkunwari akong malungkot, pero sa loob-loob ko, sobrang saya ko, Tony. Nagdiriwang ang puso at buo kong pagkatao nung nakikita kong namimilipit sa sakit si Daddy Erwin. Huwag niyo sana akong pag-isipan ng masama, pero pinagdasal ko noon
na sana ay humaba pa ang buhay ni Daddy Erwin para humaba pa ang paghihirap niya. Kailangan pagbayaran muna niya ang mga ginawa niya sa akin. Lugi naman ako kung agad siyang susuko sa karamdaman niya. Ilang taon niya akong inabuso. Kaya hindi ako papayag na ilang buwan lang siyang magdurusa. Oh, bakit yung ho ako pinauwi ng maaga, ma? Marami pa sana akong kailangan tapusin, kaya lang kung makapagsalita kayo sa telepono kanina parang may emergency. Kasi nak, gusto ko sanang makausap ng Daddy Erwin mo. Ako? Alam mo naman na hindi na magtatagal ang daddy mo. O tapos? Siguro gusto niyang magbigay ng huling habilin sa'yo. O kaya malay mo, baka meron pala siyang iiwan para sa'yo. Para namang napakayaman niya. Di ba naubos nga halos lahat ng pera niya sa pagpapagamot? Bakit ba ganyan ka magsalita, Grace? May sakit na nga yung tao tapos kung makaasta ka parang wala kang pakialam. Nasaan ba siya? Sa kwarto? Pupuntahan ko na. Para matapos na to. Kailangan kong bumalik sa opisina. Marami pa akong deadline na hinahabol Sige na, puntahan mo na. Nandun sa kwarto namin. Okay. At Grace? Po. Maging marahan ka lang sana, ha? Mahina na si Erwin. Hirap na siyang magsalita kaya habaan mo na lang ang pasensya mo Pupuntahan ko na, ma. Ako nang bahala. Gusto niyo raw ako makausap? Grace. Pinagmadali pa ako ni Mama umuwi kasi kakausapin niyo raw ako. Bakit? Ano ho ba yun? Kamusta ka na, Iya? Wala. Sakto lang. Yung trabaho mo, kamusta? Ayos lang din. Maayos bang sweldo mo? Oo, pwede na. Teka nga. Bakit niyo po ba ako pinatawag? Diretsuhin niyo na po ako. Huwag na kayong mag-small talk dyan. Kasi may hinahabol po akong oras Alam niyo naman ho siguro yung ganong pakiramdam, di ba? Kahit kayo naghahabol na rin kayo ng oras ngayon Pasensya na. Gusto ko lang na makita ka lang ulit. Para? Kasi Grace, gusto ko sanang humingi ng tawad sa'yo, Grace. Tawad? Tawad para saan? Patawarin mo ako sa mga nagawa ko sa'yo. Sa mga nagawa kong hindi maganda mula pagkabata mo. Patawarin mo ako, Grace. Patawarin mo ako. Humihingi ka ng tawad. Alam kong mali ang mga nagawa ko. Kailan mo nalamang mali ang mga ginawa mo? Kailan? Matagal na? Noon pa? O neto-neto lang? Grace. Takot ka sigurong mapunta sa impyerno, no? Kaya ako humihingi ng tawad ngayon. Iniisip mo siguro, pwede pang masalba ang kaluluwa mo basta magsisi ka lang at humingi ka ng tawad sa taong ginawan mo ng mali. Grace, gusto kong humingi ng tawad dahil yun ang nararapat. Kung hindi ka nagkasakit, may isip mo kaya yung mga mali mo? Kung alam mong mabubuhay ka pa ng matagal, magagawa mo pa rin bang humingi ng tawad sa akin? Alam kong
Alam kong matindi ang galit Ang mo. problema ho kasi humihingi kayo ng tawad para sa sarili nyo. Hindi para sa taong naagrabyado nyo. Gusto mo kasing mamatay na kunwari, malinis ang konsensya. Pues pasensya na ho. Hindi ko ho matatanggap ang sorry nyo. Bahala ho kayong mamatay na may naiwang atraso. Magmulto kayo kung gusto nyo, pero hindi ko obligasyong linisin ang kaluluwa nyo para matanggap kayo sa langit. Grace, Aalis na ho ako. Grace, Marami pa akong kailangang gawing mas importante pa kaysa makinig sa inyo. Sige na ho. Grace. Grace? Ma, tapos na ho kami mag-usap. Puntahan nyo na at parang hindi na yata makahinga. Ha? May oxygen tank siya dun sa gilid. Dapat nilagay mo. Kayo na yung bahala. May kukunin lang ako sa kwarto tapos aalis na ako. Erwin, hindi ka na makahinga. Teka, sandali. Isusuot ko sa'yo yung oxygen mask mo. Kompleto na po yung mga kailangan ko. Okay, mga damit pang alis, towel. Pwede na to. 2 araw lang naman ako sa bahay ng kaibigan ko. Yan, makaalis na nga. Asan ba si Mama? Nasa kwarto kaya nila? Huwag kang magsalita ng ganyan, Erwin. May oras ka pa. Kay Mama naman pala siya magdadrama. Pwede pa tayong mamasyal kung gusto mo. Magpapatulong ako kay Grace. Saan mo ba gustong pumunta? Dinamay pa ako. Pero Erwin, mahal, wag mo na akong alalahanin, ha? Kaya ko naman na. May ipon naman ako. May trabaho na rin si Grace. Mabubuhay naman kami ng maayos. Arlene. Napakabuti mo sa akin. Siyempre naman. Ang dami mong ginawa para sa akin. Erwin. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa iyo. Sa inyo ni Grace. Pero salamat. Salamat at prinotektahan mo ko. Salamat at hindi mo ako iniwan. Huh? Anong sinasabi ng matandang to? Patawarin mo ako, Arlene. Patawad sa nagawa ko sa anak mo. Teka. Ano raw? Nagawa sa akin? Anong nagawa sa akin? Anong tinutukoy niya? Anong tinutukoy niyang nagawa niya sa akin? Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Anong mga panahon yun. Huwag mo nang isipin yun, Erwin. Patawarin mo ako. Ha? Matagal na kitang pinatawad, Erwin. Mahal kita. At kasama sa mga pinangako ko sa iyo ang maging mapagpatawad sa mga pagkakamali at pagkukulang mo. Anong ibig sabihin nun? Teka nga, sandali. Ma? Oh, Grace. Andiyan ka pa pala. Akala ko umalis ka na. Halika nga, sandali. Ay! Mag-usap tayo sa labas. Huwag mo nga hilahin yung braso ko. Masakit! Ano yung sinasabi mo kay Daddy Erwin? Anong pinatawad mo na siya sa ginawa niya sa akin? Ano yung ginawa niya sa akin? Bakit siya humingi ng tawad sa'yo? At bakit pinatawad mo na siya? Ano yung mga... Ano yun? Magsalita ka! Anong ibig sabihin ng lahat ng yun?
naman ang sinasabi mo? May alam ka ba? Alam mo ba yung nangyari? Alam mo ba kung anong ginawa niya sa akin? Umalis ka na, Grace. Kailangan ako ng dati mo. Magsalita ka! Alam mo ba yung pambababoy na ginagawa niya sa akin? Alam mo ba? Magsalita ka, Ma! Magsalita ka! Wala akong alam. Sinungaling! Alam mo lahat! Alam mo, minamolestya na ako! Alam mo! Alam mo! At wala kang ginawa, Ma! Wala kang ginawa! Bakit wala kang ginawa, Ma? Bakit nanayaan mo mangyari sa akin yun? Bakit mo? Bakit? Dapat nagsumbong ka sa akin. Pero nanahimik ka. Anong sabi mo? Dapat nagsumbong ako! Dapat nagsumbong ako! Dapat ba magsumbong ako kung alam mo naman ang totoo? Pinabayaan mo ako! Pinahin mo ako sa demonyo! Wala kang ginawa! Hindi mo ako pinotektahan! Anong klase kang ina? Anong klase kang ina? Ginawa ko yun para sa'yo. Para sa kinabukasan mo. Ano ba naman yung konting halik at hawak? Hindi ka naman niya ginahasa. Manahimik ka! Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko na mahigit 10 taon. Simula grade 4, Ma. Grade 4 pa lang ako. Alalahanin mo yung batang yon. Paano mo naatim yon? Ha? Paano mo natiis ang sarili mong anak? Paano? Itong tatandaan mo, Ma. Simula ngayong araw na to, hindi na kita kilala. Patay ka na para sa akin. Huwag mo na akong kakausapin kahit kailan. Dahil hindi ka tao. Hindi ka tao. Mas masahol ka pa sa lalaking pinakasalan mo. Huling pabor na lang, ha? Pag namatay na yung lalaki niya, huwag kang magdalawang isip, sundan siya. Sana sumunod ka na. Total mahal mo siya, di ba? Pwes, doon niyo sa impyerno ipagpatuloy yung pagsasama niyo. Tony, para akong mababaliw ng mga oras na yun. Matinding trauma na nga ang idinulot ng pang-aabuso sa akin ni Daddy Erwin. Pero mas masahol pa ang ginawa ng sarili kong ina. Pinagkanulo niya ako. Hinayaan niyang masira ang kabataan ko at madungisan ang inosente kong katawan. Para saan? Para sa magandang buhay na pinapangarap niya? O sadyang mas mahal lang niya si Daddy Erwin kaysa sa akin? Ano't ano pa man, Tony, yun na ang sukdulan para sa akin. Hindi ko na kayang manatili pa sa lugar na yun. Inimpake ko agad ang mga gamit ko at iniwan ko ng mag-isa si Mama. Wala na akong pakialam kung ano man ang mangyari sa kanya at kay Daddy Erwin. Pinutol ko na ang komunikasyon namin. Sapat na ang nalaman ko para itakwil siya. Dahil parehas lang sila ni Daddy Erwin. Mga walang puso at kaluluwa. Tama na ang ilang taong pagsasakripisyo ko para kay Mama. Panahon na para sarili ko naman ang unahin ko.
Alam kong may magsasabi sa mga tagapakinig nyo na nanay ko pa rin siya kahit anong nangyari. Pero pasensya na, Tony. Paninindigan kong tama ang desisyon ko. At kaya ako naisipang magbahagi ng kwento sa inyo ay dahil umaasa ako na mas marami ang mamumulat sa mga ganitong sitwasyon, ang sexual na pang-aabuso. Sa mga magulang, bantayan nyo ng maigi ang inyong mga anak dahil kahit isang beses lang maranasan ng inyong anak ang pang-aabuso, habang buhay na itong tatatak sa kanyang isipan. Kung pwede ko lang sanang iligtas at protektahan ang batang Grace noon. Pero hindi na mababalik ang panahon. Nangyari na ang mga nangyari. Ang tanging magagawa ko na lang ay magpatuloy sa buhay at umasang maghihilom ang sugat na idinulot ng sarili kong ina. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa Puso, Grace. Sumasa Puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.